Si Yusek Claire Castro. Yusek Claire, magandang morning. Yes, magandang morning, Jerry and Anthony. At sa mga boss ko, good morning. At sa congratulations sa 87 years old. Nakasig edad yun na pala ang DZRH. So congratulations. Kaya paborito to ng mga DDS eh. Magaling mambuska. Very effective. Talaga. Very effective. Kumusta? Wala ba tayong mga bagong cabinet secretary dyan na announcement? Wala pa Ang pinakahuli ngayon. si Secretary Fuhalte, no? Yes, oo. DOH. Nag-o-taking na ba siya? Yeah, kahapon. Kahapon. 2:30 kahapon. Kamusta ang Pangulo, Yusek? Nasa Singapore ngayon. At magkakaroon sila ng, kumbaga magkakaroon sila ng pag-uusap. Of course, ang susunod sino ba yung ASEAN chair? Sa susunod na taon, ang Singapore. Singapore. Parang may kwan yan eh. May turnover eh. No? May turnover. Ba't hindi kayo sumama? Mabilis lang kasi siya. Mabilis lang yung Gusto ang nyo punta pala ng Pangulo. matagalan. Hindi kasi, para kasing, di ba, pag buong isang araw si Pangulo doon, hindi naman ako makakapag-briefing. Tapos wala rin magiging kapihan with the MPC. So, pag ganun kasi, pagka mga 2 o 3 events lang, hindi na kami sumasama. Pagka ba sumasama kayo sa biyahe, nakakapag-shopping ka ba? Minsan kailangan yatang isingit, no? Di ba? Alam mo, yung mga kababayan natin, baka akala nyo madali yung biyahe. Pagka special, pag official visit o state visit. Ang hirap niyan. Yung Nakatutok. schedule, no? Yes, oo. Saka minsan, pagka yung pauwi na, hindi na kami sumasabay minsan kay Pangulo kasi pag kasabay mo si Pangulo kahit na may convoy, ang bilis ng takbo eh. Tatakbo ka talaga eh. So minsan nauna na kami pumunta sa airport. Oo nga. Tapos yun nga, yung kapag nasa ganyang biyahe, pati nga media sa mga nagko-cover ho sa Tulog yan. presidente, nasubukan ho namin ni Kumbacherong mag-cover niya sa Malacanang. Pag may mga biyaheng ganyan, iisipin mo, naka-US kayo ha, naka-US. Parang hindi mo nakita yung US. Totoo. Parang gano'n na nangyari. Saka Diba? yung ang hirap nun yung magkaiba yung oras talaga. Oo. Kasi tapos may mga issues na dapat kung ako experience ko, sagutin sa MPC. Tapos hindi ko matatawagin yung secretary kasi madaling araw dito. Sobrang mahirap So, yun. lalo na yung Canada ha, kasi parang ang hirap matulog doon kasi parang alas 3 or alas 5 pa lang, maliwanag na siya. Tapos 10 o'clock ng gabi, maliwanag pa rin siya. Yeah. So, hindi mo alam kung, di ba, yung oras mo. Parang, Tapos hindi ka naman daw maganda, sabi ng mga oo, sabi, hindi ako maganda. Teka muna, first time mo ma-experience yun, Yusek, na harapan? Na ginanon ka ng mga yes. nagrarally? Oo. First First time. Anong naramdaman yun nung time na yun? Ako, nung una kasi, nung sumigaw sila, nung una nagpakilala pa. Naka-megaphone pa yung iba, di ba? Oo. Actually, yung pinaka-active siguro the most mga 4 or 6. Active lang. Yung iba, parang usoso lang eh. So, nung unang na-experience ko yun, sabi siya, Yusek Claire? Siyempre, pag Pilipino, I mean, i-welcome mo pa or i-accommodate mo. Yes, nakangiti pa ako. Tell your president to resign. Dahil gusto ko sana makipag-usap. Ano ba problema? Parang, pero iba kasi yung dating. Nila na parang bang susugod sila, na parang, Hostile kagad. tapos biglang, maleta. Maleta, tapos mamatay ka na sana. Sabi ko, iba to, iba. So sabi ni, ito, ang aking protector, si Director Robertson nandito. Si director pala. Hinarang niya kasi gusto ko sanang makipag-usap. Kaya lang parang it's useless kung meron silang agenda. Saka may megaphone. May megaphone. Matutulig ganun eh. Sabi ko, pwede naman mag-usap ng hindi naka-megaphone, di ba? Buti na lang may poging Canadian policeman doon, ano? Nagkataon. Nagkataon talaga. Sabi ko, God is good. Hindi kasi diba, pag tuwid namin, hindi namin alam. We're Andun just sila, waiting for doon sa sasakyan namin. Tumawag na siya na pick us up here. Parang gano'n, no? Tapos, nung may police, doon na kami pumunta. Kasi di nila kami nilulubayan eh. Diba? Sinusundan-sundan kayo eh. Anyway, diyan ka muna. Ha? Ano Yes. ba gusto mo? Kape, tsaa, o... Pag-ibig nyo. Ayun. Hanggang ngayon, bulera. Okay.